Mga kaigsuunan o kababayan, ang atong pag-ampo sa atong nasod nga naatay gobyernong magdumala nga una, may kahadlok sa Dios, ikaduha, may kamatuoran ug ang ikatulo, hustisya para sa tanan. Mao kini ang atong makita karon ang gitapik ni Attorney Insurrecto Bunyog Parteles mahitungod dinhi sa kaso ni Appointed Son of God Apollo Kibuloy na ang iyang mga abogado nag-file og petition para sa TRO sa pagpugong sa pagdakop sa ilang kliyente ug mao kini atong makita karon na ang gidinay sa giingon ni Attorney Enzo nga round 1 kasi hindi totally na knock out ang gi-deny lang ang kanilang petisyon pero tuloy pa rin na titingnan ang kanilang petisyon at ato mapakinggan o ato makita karon ang giingon ni Attorney Insurrecto. Naalala niyo po yung arrest order ng Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros, yung kanyang Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Nag-iimbestiga yung Senado in aid of legislation, Senate investigation in aid of legislation kay Kibuloy. Inaano ni Kibuloy, dinididma, binabaliwala, ini-ignore yung mga proseso ng Senado, naiinsulto na yung Senado. Kasi talagang ang tingin ni Kibuloy sa sarili niya, above the law, hindi siya masasaklawan ng Senado. Kaya napilitan ang Senadong maglabas, isight siya in contempt. So sinight siya in contempt at nag-order ng Senado na arestuhin siya. Yan ay sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Ngayon, ang ginawa ng kampo ni Kibuloy, dumulog sa Korte Suprema, nag-file ng petition doon. Ano ang final nilang petition? Nag-file sila ng TRO, Temporary Restraining Order. Ibig sabihin mga kabunyog ng Temporary Restraining Order. Humingi sila ng kagyat, mabilisang aksyon ng Korte Suprema. Ano po yan? Urgent po yan kasi Temporary Restraining Order. Ibig sabihin, hiniling ng kampo ni Kibuloy, sila Roque itong sigurado at saka yung mga abogado ni Kibuloy, inargue nila, sila Topacio, inargue nila sa Korte Suprema na nalalabag ang karapatan ni Kibuloy para hindi siya maipatawag ng Senado at maaresto. Hinihiling nila sa Korte Suprema na mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Ibig sabihin, orderan ng Korte Suprema ang Senado, wag ituloy ang warrant of arrest na yan. Wag arestuhin si Kibuloy. Nalalabag ang karapatan niya. Yun ang hinihingi ng kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema. Ngayon, ang naging aksyon ng Korte Suprema, hindi. Ang aksyon ng Korte Suprema, hindi nagbigay ng TRO. So, ibig sabihin, hindi pinigilan ng Senado, hindi inorderan ng Senado na wag niyong arestuhin si Kibuloy. Wag niyong ipa-aresto si Kibuloy. Wala pong TRO na linabas ang Korte Suprema. So, yan mga kabunyog ang naging aksyon ng Korte Suprema. Kung hinihiling sana ng kampo ni Kibuloy, marami siyang abogado, sila Roque, sila Topacio, si Attorney Torion, maraming abogado si Kibuloy. O ngayon, ang ina-argue nila sa Korte Suprema, maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Ibig sabihin, dahil wala na daw silang nakikitang ibang remedyo, naniniwala silang didinggin ng Korte Suprema yung aksyon nila, so sa Korte Suprema na sila lumapit
ang inaasahan nila sa Korte Suprema, magti-TRO. Ibig sabihin ng magti-TRO, mag-i-issue ng temporary restraining order. Hindi ipapaaresto si Kibuloy, pipigilan ang Senado. Ang naging aksyon ng Korte Suprema, hindi ganun ang ginawa. Ang ginawa ng Korte Suprema, hindi nag-issue ng TRO. Ibig sabihin, denied. Denied yung request na mag-TRO. Pero hindi naman dinismiss ng Korte Suprema yung petition. Hindi dinismiss. Kaya ang sabi ko dito, round 1. So magkakaroon pa yan ng round 2. Magkakaroon pa yan ng round 2. Yung round 1, kung dinismiss sana yan ng Korte Suprema, ibig sabihin, knock-out na ang kampo ni Kibuloy. Kung dinismiss yung petition, hindi dinismiss yung petition, tinuloy. Pinapag-comment nga ang kampo ni Hontiveros, ni Subiri ng Senado, pinapag-comment doon sa petisyon. Kaya hindi dinismiss outright. Tuloy pa rin yung petisyon. Didesisyonan pa rin yun ng Korte Suprema. Pero yung kahilingan na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, pigilan ang Senado na arestuhin si Kibuloy, hindi ginawa ng Korte Suprema. Kaya yung round 1, hindi naman na-knock-out si Kibuloy, kasi hindi naman dininay ng Korte Suprema yung hindi naman dinismiss. Kung dinismiss sana round 1, wala nang round knock-out na si Kibuloy. Pero hindi pa. Kaya mayroon pa yung round 2. Aabangan pa natin ang desisyon talaga ng Korte Suprema. Kung sino yung sasabihing tama at mali. Magdidesisyon diyan ng Korte Suprema kung sino ang tama at mali. Pero ang importante dito, yung round 1, yung hinihiling nilang TRO, temporary restraining order, pigilan ng Korte Suprema si Hontiveros na ipaaresto si Kibuloy, hindi ginawa ng Korte Suprema. Kaya sinasabi natin, malaking tagumpay ito sa Senado, sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros. Bakit? Ibig sabihin nito, walang nakikitang abuso ang Korte Suprema sa ngayon. Kasi kung may nakikita ang Korte Suprema ng abuso, kagad-agad magti-TRO na yan, temporary restraining order. Walang nakikitang garapalan at malinaw na pang-aabuso ang nakita ang Korte Suprema. Hindi kailangang mag-TRO. Pero dahil importante yung usapin na yan, di sige, hingyan natin ng comment ang panig ng Senado, tapos magdidesisyon ang Senado, ang Korte Suprema sa issue na yan. Kaya round 1 pa lang yan. Pero ang maganda sa round 1, hindi sinabi ng Korte Suprema na talagang garapalan ang ginagawa kay Kibuloy kaya dapat mag-TRO. Walang ganun. Wala. Kaya yan po, ito yung balita. Ito yung balita. Panuorin natin. The Supreme Court, or SC, has required the Senate to comment on the petition filed by Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. The petition seeks to nullify the subpoena, contempt, arrest, and detention orders issued by the Senate against Kibuloy by issuing a temporary restraining order. The Senate has 10 days to submit its comment upon receipt. SC spokesperson Camille Ting says the resolution was issued by the Court en banc on April 3, and the 10-day period will begin once the respondents receive the notices from the clerk of court. Require po nila yung respondents or yung Senate to file a comment on the petition of Pastor Kibuloy as well as yung prayer niya for the issuance of a TRO. Ibig sabihin nito, hindi naman po dininay ng Supreme Court yung TRO. Malinaw po, ganun din ang paliwanag natin, hindi naman dininay yung petition sa TRO. Ibig sabihin, inalify kasi ng Korte Suprema yung order ni Hontiveros. Hindi yun dininay. Kaya tuloy pa rin. Pero ang importante lang, yung TRO kasi dapat ka-file mo ng petition. Kung hindi dininay yung petition, di dapat nag-grant kaagad ng TRO. Hindi po nag-grant ng TRO. Pero tuloy ang kaso. In a statement, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, who chairs the Senate committee leading the investigation into Kibuloy's alleged abuses, says she is ready to answer any orders from the High Court. The opposition senator adds her counsel, former Senior Associate Justice Antonio Carpio, is also ready to study and respond as soon as possible. While they have yet to receive and read the order, the lawmaker assures to comply with the directive of the SC, recognizing the
principle of separation of powers and highest respect for the country's institutions. Hontiveros hopes that the said principle will guide everyone, including Kibuloy. Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri, who is also one of the respondents, has yet to release a statement on the matter. Harding Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Ayan. Ang maganda dito, yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, handa naman kaming sumagot eh. Sasagutin namin yan. Pero ang magandang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, ang malinaw dito, in-uphold ng Korte Suprema ang separation of powers. Kasi kung kaagad-agad naglabas ang Korte Suprema ng TRO, ibig sabihin, igrinant yung petition ni Kibuloy, ng kampo ni Kibuloy, na mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, ibig sabihin, pipigilan ng Korte Suprema ang Senado na iparesto si Kibuloy. Medyo hindi maganda yon kasi ibig sabihin nun, hindi na nirespeto yung separation of powers. Dito, malinaw, kinilala ng Korte Suprema yung separation of powers. Wag, hindi nila pwedeng kaagad-agad ipatigil yung pag-aresto kay Kibuloy. Wala naman sila nakita ang Korte Suprema na napakagarapal at napakalantarang pang-aabuso kay Kibuloy. Pero dahil nakikita ng Korte Suprema na talagang desisyonan kung tama ba, valid ba yung arrest warrant, yung pag-cite in contempt o hindi, o yun, tuloy pa rin yung kaso. Pero ang importante, yung round 1, yung pag-issue ng TRO, panalo si Senadora Risa Hontiveros dahil hindi nag-grant ng TRO. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog